Nandun po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen. Frank, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tad-tad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, kumpirmadong tatakbo bilang Pangulo sa 2028 eleksyon. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng politika ang pagdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na 2028 eleksyon na ikinagulat ng lahat. Kung matatandaan kahapon, February 17, 2026, ay nakapanayam ni Cheryl Cosim sa dalungtik ng One News si Senator Risa Hontiveros na kung saan sinabi nito na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato ngayon para sa 2028 presidential elections na isa nga sa kanyang hamon ay bubuo sila ng United Opposition upang paghandaan at tapatan ang posibleng kandidatura ni VP Sara Duterte sa pagkapangulo. Nandun po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen. Frank, as of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang, kung sino man yung bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron inilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayanang Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. So, hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero, iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. At yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante yung pagmamalasakit sa bawat kababayan. Isama natin yung strength na binanggit mo kanina kasi kailangan malalakas tayong lahat at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming mabibigat na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel safe. And, ayun, something better para mapalakas pa rin yung pag-asa natin. Poprotektahan mo ba kami? Oo naman. Ayun. Bilang kababayan pa lang. Oo, poprotektahan kayo. At kaninang umaga nga ay ginulat ang lahat nang biglaang nag-press conference si VP Sara Duterte na kung saan malinaw ang kanyang mensahe na humingi ng paumanhin sa bawat Pilipino matapos anyang tulungan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalal bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2022 eleksyon. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong
binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Humingi din ito ng tawad sa mga Pilipinong apektado ng malawakang pagbaha, naghihirap dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nakararanas ng pang-aabuso ng mga politiko sa mga institusyon at nahaharap sa kakulangan ng healthcare system ng bansa. Nakasunod nga nito ay inanunsyo ng Vice Presidente na tatakbo siya bilang Pangulo sa taong 2028. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!